Hello po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at welcome sa isa na namang kwentong magbibigay ng kulay at aral sa ating mga puso. Sa kwentong ito, ating tutuklasin kung paano ang isang pusong sinanay sa kadiliman ay maaaring makahanap ng liwanag sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Ito ang kwento ni Amara. Dahan-dahang pinulot ni Amara ang bawat bubog ng basag na florera mula sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot na masugatan, kundi sa takot na makalikha ng kahit kaunting ingay. Sa bahay na ito, ang katahimikan ay isang panangga. Ang ingay ay isang paanyaya sa bagsik ng demonyo. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niyang nakatayo sa likuran niya si Dante, ang kanyang asawa, sa loob ng 20 taon. Ramdam niya ang bigat ng mga mata nito, mas matalim pa sa mga bubog na kanyang pinupulot. Dahan-dahan lang, baka masira mo palalo. Ang malamig na boses ni Dante, walang bakas ng galit, na siyang mas nakakakilabot. Tumayo si Dante at lumapit sa isang litrato na nakapatong sa mesa. Ang nag-iisang larawan ng kanilang anak na si Hira. Hinaplos niya ito, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may pag-aari. 20 taon, bulong ni Dante, sapat lang para marinig ni Amara. 20 taon na tinitiis kita, isang pagkakamali. Humarap ito sa kanya, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Kung hindi dahil sa kapabayaan mo, buhay pa sana si Hiraya ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Amara, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Yumuko na lang siya, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, at tinapos ang paglilinis. Ilang sandali pa naririnig niya ang pagsara ng pinto. Umalis na si Dante. Ngunit ang pag-alis nito ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi. Sa wakas, napakawalan ni Amara ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ang sarili sa gitna ng madilim na sala, isang anino sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ng sigaw, ng luha, ng takot. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan na sinasabayan ng matatalim na kidlat at dagundong ng kulog. Ang kalangitan ay tila nakikidalamhati sa kanya. At sa gitna ng ugong ng bagyo, may narinig si Amara. Isang mahinang katok. Halos hindi niya pinansin. Baka guni-guni lang. Baka tunog lang ng sanga na hinahampas ng hangin sa bintana. Ngunit narinig niya ulit ito. Tok! 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 Mas mahina pa sa tibok ng kanyang puso. Sino ang kakatok sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Baka si Dante may nakalimutan. Ngunit hindi ganito kumatok si Dante. Ang katok ni Dante ay marahas, mapagmataas. Ang katok na ito ay puno ng desperasyon. Nanginginig siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang ngunit wala siyang makita, kundi dilim at buhos ng ulan. Tok, tok. Nagmula ang katok sa ibabang bahagi ng pinto. Tila isang taong gumagapang na. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Binuksan niya ang pinto ng kaunti. Sapat lang para makita kung sino ito. At ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lalaki. Nakahandusay sa kanyang pintuan, basang-basa sa ulan, puno ng putik at dugo. Walang malay. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang unang pumasok sa isip niya ay isara ang pinto. Isara ito at magpanggap na wala siyang nakita. Ang pagtulong sa isang estranghero ay isang malaking panganib. Kung malaman ito ni Dante, hindi niya kayang isipin kung ano ang gagawin nito. Ngunit habang tinititigan niya ang kaawa-awang anyo ng lalaki, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Sa mukha nito, nakita niya ang sarili, isang taong ginulpi ng mundo, isang taong nasa bingit ng kamatayan. Isasara ba niya ang pinto at hahayaang mamatay ang lalaki sa gitna ng bagyo?
o bubuksan niya ito at haharapin ang isang bagyo na mas malakas pa, ang puot ni Dante. Sa isang iglap, nagpasya siya. Ang pagtulong sa lalaking ito ay maaaring ikamatay niya. Ngunit ang pagtalikod dito ay siguradong kamatayan ng kung anumang natitira pa sa kanyang kaluluwa. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, isinandal ni Amara ang pinto at kinaladkad ang lalaki papasok sa dilim ng kanyang bahay. Bawat galaw ay isang panganib. Bawat paghatak sa mabigat na katawan nito ay isang sigaw na pinipigilan niyang kumawala. Hindi niya ito pwedeng dalhin sa loob ng bahay. Bawat sulok ay teritoryo ni Dante. May isang lugar lang na ligtas, ang lumang bodega sa likod bahay. Isang lugar na puno ng alikabok, mga sirang gamit at mga alaalang matagal nang ibinaon. Doon, sa gitna ng mga kinalimutang bagay, itinago niya ang isang kinalimutang tao. Ipinahiga niya ito sa isang tumpok ng mga lumang sako. Kumuha siya ng malinis na basahan at isang maliit na palanggana ng tubig. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat sa noo ng lalaki, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Ilang taon na ang lumipas mula noong huli siyang nag-alaga ng isang tao. Ang kanyang mga kamay, na sanay na sa panginginig sa takot, ay gumagalaw ngayon ng may kalinga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may silbi siya. Napansin niyang humihinga pa ito ng malalim. Buhay pa siya. Ngunit sino siya? Walang wallet, walang anumang pagkakakilanlan. Isa siyang multo na inanod ng bagyo sa kanyang pintuan. Bigla, ang tunog ng makina ng sasakyan ni Dante ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Parating na siya. Nataranta si Amara. Mabilis niyang itinago ang palanggana at ang madugong basahan. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay, pinunasan ang mga bakas ng putik sa sahig, at umupo sa sala, nagpapanggap na nagbabasa. Puso niya'y kumakarera. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante, basang-basa. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. Bakit parang may naamoy akong kakaiba? Tanong nito, ang mga matay nanliliit sa pagdududa. Nanuyo ang lalamunan ni Amara. Wala po. Baka amoy lang ng ulan. Lumapit si Dante sa kanya. Inamoy ang hangin. Hindi. Amoy kalawang. Amoy dugo. Naglinis po ako kanina. Baka naamoy niyo lang yung panlinis. Pagsisinungaling niya. Habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses, tinitigan siya ni Dante ng matagal. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang parusa. Sa wakas, tumalikod ito at umakyat sa kanilang kwarto. Nakahinga ng maluwag si Amara, ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Nang sigurado siyang tulog na si Dante, dahan-dahan siyang kumuha ng isang plato ng kanin, ilang pirasong tuyo, at isang baso ng tubig. Naglakad siya sa gitna ng dilim papunta sa bodega. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang gising na ang lalaki. Ang mga mata nito'y puno ng pagkalito at takot. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ng lalaki. Ang boses ay mahina. Ligtas ka rito. Bulong ni Amara. Nakita kita sa labas. Sino ako? Tinitigan ni Amara ang mga mata ng lalaki. Walang bakas ng alaala. Isang blangkong pahina. Habang iniisip niya kung ano ang sasabihin, naririnig niya ang pagbukas ng bintana mula sa kwarto sa itaas. Si Dante. Dagli silang nagtago sa likod ng isang lumang aparador. Sumilip si Amara sa siwang at nakita niya si Dante na naglalakad sa hardin, malapit sa bodega. Sa tabi niya, ang lalaki ay biglang nanigas. Kahit hindi niya nakikita si Dante, ang katawan niya ay nag-react sa presensya nito. Nagsimula itong manginig, isang mahinang ungol ng takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis na tinakpan ni Amara ang bibig nito. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Dumaan lang si Dante at hindi sila napansin. Nang mawala na ito, binitiwan ni Amara ang lalaki. Nanginginig pa rin ito. Sa sandaling iyon, nagpasya si Amara.
Hindi niya ito pwedeng tawaging estranghero. Kailangan niya ng pangalan. Isang pangalan na magiging simbolo ng kanilang sikreto, ng kanyang munting pag-asa. Lihan, bulong niya. Ang pangalan mo ay Lihan, mula sa salitang liwanag. Dahil sa gitna ng kanyang madilim na mundo, ang pagdating nito, ang tanging kislap na kanyang nakikita. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, si Dante ay biglang nagsalita nang hindi tumitingin sa kanya. Bukas ng umaga, sabi nito habang humihigop ng kape, lilinisin ko ang bodega. Masyado ng maraming basura doon. Nabitiwan ni Amara ang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasing lakas ng dagundong sa kanyang dibdib. Walang oras na dapat sayangin. Ang banta ni Dante ay isang bombang sasabog pagsikat ng araw. Nang gabing iyon, sa ilalim lamang ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap, ginising ni Amara si Lihan. Kailangan nating umalis dito, bulong niya. Puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Ang paglalakbay mula sa bodega patungo sa dulo ng kanilang malawak at napabayaang hardin ay tila isang pagtawid sa impyerno. Inaalalayan ni Amara si Lihan na mahina pa rin at hirap maglakad. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon, bawat huni ng kuliglig ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang takot na baka magising si Dante ay isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Habang sila'y naglalakad, isang kislap ng ilaw mula sa bintana ng kalapitbahay ang umagaw sa kanyang pansin. Saglit itong bumukas at sumara. At sa sandaling iyon, nakita niya isang anino. Isang anino ng isang taong nakatayo sa bintana. Nagmamasid sa dilim. Si Aling Nida. Ang kanilang kapitbahay na ang buhay ay umiikot sa buhay ng iba. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. May nakakita sa kanila. Ngunit wala na siyang magagawa. Nagpatuloy sila hanggang sa marating ang isang maliit. Halos guguho ng kubo na dating tinutuluyan ng kanilang hardinero. Dito niya itinago si Lihan. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, narinig ni Amara ang malalakas na kalampag mula sa bodega. Si Dante, tinutupad ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng halos 1 oras, pumasok ito sa bahay. Ang muka ay mas madilim pa sa paparating na ulan. Sa kamay nito, may hawak itong isang maliit na piraso ng tela. Isang pirasong napunit mula sa damit ni Lihan nang kinaladkad niya ito papasok. Ano ito, Amara? Tanong ni Dante. Ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Itinaas nito ang tela sa harap ng kanyang mukha. Saan galing ito? Babasahan lang po yan. Sagot ni Amara, pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Biglang hinawakan ni Dante ang kanyang braso ng mahigpit. Napadaing siya sa sakit. Huwag mo akong gawing tanga. May nakita akong mga bakas ng paa sa alikabok. Bakas ng sapatos ng lalaki. Sino ang pinapasok mo rito? Tumingala si Amarara. At sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang mga mata ni Dante na puno ng galit. Isang tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Wala, mariin niyang sagot. Walang ibang tao rito, kundi tayong dalawa. Binitiwan siya ni Dante ng marahas, tinalikuran siya nito, ngunit alam ni Amara na hindi ito naniniwala. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinahapunan, habang wala si Dante, dinalhan ni Amara ng pagkain si Lihan sa kubo. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Inilapag niya ang pagkain at isang baso ng tubig. Tubig, sabi ni Amara. Itinuturo ang baso. Big. Tiningnan siya ni Lihan, pagkatapos ay ang baso. Sinubukan niyang gayahin ang salita. Big? Ngumiti si Amara, isang tunay na ngiti. Inulit niya ang salita at inulit din ito ni Lihan. Mas malinaw na ngayon at sa gitna ng kanilang munting aralin, isang bagay na milagroso ang nangyari.
Ngumiti si Lihan, isang maliit, nahihiyang ngiti na nagliwanag sa madilim na kubo. Sa ngiting iyon, nakita ni Amara ang isang patunay na tama ang kanyang ginawa. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naglaho. Mula sa bintana ng kusina, natanaw ni Amara si Dante na nakatayo sa may tarangkahan, kausap si Aling Nida. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang pagnguso ni Aling Nida patungo sa kanilang likod bahay at ang sunod-sunod na pagtango ni Dante. Naramdaman ni Amara na tila bumaliktad ang kanyang sikmura. Pumasok si Dante sa bahay pagkatapos ng usapan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Dante ay malamig, walang emosyon, na tila isang hukom na nagbabana ng hatol. Lumapit ito sa kanya at nagsalita sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng bigat at banta. "Mamaya, Amara," sabi nito. "Kailangan nating mag-usap ng masinsinan." Ang pag-uusap na sinabi ni Dante ay hindi nangyari sa sala. Ginanap ito sa loob ng kanilang kwarto. Ang pinto ay nakasara, kung saan ang mga sigaw ay mananatiling mga lihim na nabubulok sa pagitan ng 4 na sulok. Walang pisikal na pananakit. Ngayong gabi, ang armas ni Dante ay mga salita. "Akala mo ba hindi ko alam, Amara?" Simula niya habang naglalakad-lakad sa loob ng silid na parang isang leon na kinukulong ang kanyang biktima. "Akala mo ba matatakasan mo ang mga mata ko sa pamamahay na ito? Isang bahay na ako ang nagpagawa. Isang buhay na ako ang nagbigay sa'yo." Hindi sumagot si Amara. Nakayuko lang siya. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. "Ang pagtatago mo sa lalaking iyon." Huminto si Dante sa harap niya. Katulad ng pagiging pabaya mo noon. Parehong-pareho. Parehong pagtataksil sa akin. Tinaas ni Amara ang kanyang ulo. Hindi ko siya tinatago." "Huwag kang magsinungaling," sigaw ni Dante. Ang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Katulad ng pagsisinungaling mo sa sarili mo na hindi mo kasalanan ang nangyari kay Hiraya." Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang anak, gumuho ang anumang natitirang depensa ni Amara. Bumuhos ang kanyang mga luha. "Hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya?" Tumawa si Dante. Isang tawang walang kagalakan. "Isinara mo ang pinto ng garahe nang hindi tinitingnan kung nasaan siya. Masyado kang abala sa pakikipagtsismisan sa kapitbahay. At dahil doon, wala na siya. Wala na ang anak ko dahil sa'yo." Paulit-ulit ang mga salitang ito. Sa loob ng maraming taon, ito ang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa, ang lason na pumapatay sa kanyang espiritu araw-araw. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Habang tinititigan niya ang nagngingit-ngit na mukha ni Dante, sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagong damdamin ang sumibol. Galit. Isang maliit na baga ng galit na nagsimulang mag-apoy sa loob ng kanyang dibdib. Isang pagtutol sa kawalang katarungan ng lahat ng ito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmakaawa. Hindi siya humingi ng tawad. Tinitigan niya lang si Dante sa mata. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Isang tahimik na pagsuway. Nagulat si Dante sa kanyang reaksyon. Inaasahan niya ang pagmamakaawa. Inaasahan niya ang pagtangis. Ngunit hindi ang mapanghamong katahimikan na ito. Tumalikod ito at lumabas ng kwarto. Isinarado ang pinto ng malakas. Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Amara ang bigat ng gabi. Pumunta siya sa kubo upang dalhan ng agahan si Lihan. Nakita niya itong nakaupo sa tabi ng isang maliit at sirang radyo, ang nag-iisang alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ama. "Sira na yan," sabi ni Amara ng malungkot. "Matagal nang hindi gumagana." Kinuha ni Lihan ang radyo. Tiningnan niya ito ng may kuryosidad. Binuksan niya ang takip sa likod. Kinalikot ang ilang mga wire gamit ang kanyang mga daliri. Walang anumang kasangkapan. Pagkatapos ay isinara niya ito. Pinihit ang pihitan.
at isang himig, mahina at nagkikiskisan sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Isang lumang kanta ang umalingaw-ngaw mula sa munting radyo. Napanganga si Amara. Tumingin siya kay Lihan na nakatingin din sa kanya, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Paano? Paano niya nagawa iyon? Sa sandaling iyon, ang galit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng pagkamangha. Ang lalaking ito, na walang alaala, ay may kakayahang bumuo ng isang bagay na sira. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya, sino ka ba talaga, Lihan? Habang nagpapatuloy ang musika, isang balita ang biglang isiningit ng istasyon. Isang paalala sa publiko tungkol sa isang hit and run na insidente na naganap 2 linggo na ang nakalipas sa kahabaan ng highway patungong lungsod ng Sinag. Biglang napahawak si Lihan sa kanyang ulo. Napasigaw siya sa sakit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding paghihirap. Bumagsak siya sa sahig, nangingisay, habang ang mga salita mula sa radyo ay patuloy na tumatagos sa hangin. Lihan! Lihan, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Amara habang pilit na pinapakalma ang nanginginig na katawan ng lalaki. Ang radyo ay patuloy na nagbabalita tungkol sa aksidente sa lungsod ng Sinag. Bawat salita ay tila isang hampas ng kidlat sa isipan ni Lihan. Unti-unting tumigil ang pangingisay nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, puno ng luha at matinding takot. Preno, ang ilaw, masyadong maliwanag. Bulong ni Lihan bago muling mawalan ng malay. Hindi na mapakali si Amara. Kailangan niyang lumabas, kailangan niyang bumili ng gamot at pagkain. Ngunit ang bigat ng hinala sa paligid ng barangay Talaulap ay tila isang makapal na usok na sumasakal sa kanya. Pagdating niya sa palengke, tumigil ang tawanan ng mga tindera. Ang mga mata ni Aling Nida ay nakatutok sa kanya na parang isang lawin. Ayan na ang mabait na asawa ni Dante, pasaring ng isang babae. Sapat lang para marinig ni Amara. Balita ko, may bisita raw siya sa likod bahay habang wala ang asawa. Sagot ng isa pa, na sinundan ng malutong na tawa. Yumuko si Amara pilit na binibilisan ng lakad. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Si Dante. Hindi niya alam kung paano ito nakarating doon. Ngunit ang mukha ni Dante ay isang larawan ng nagngangalit na puot na itinatago sa likod ng isang mapait na ngiti. Sa harap ng maraming tao, kinuha ni Dante ang papel na bag na hawak ni Amara at itinapon ito sa putikan. Umuwi tayo. Utos nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Dante, nakakahiya. Bulong ni Amara, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya. Nakakahiya. Humagalpak ng tawa si Dante, sapat na malakas para marinig ng buong palengke. Ang asawa ko na pilit kong kinukupkop sa kabila ng pagiging mamamatay tao niya. Siya pa ang may ganang mahiya? Napasinghap ang mga tao. Muling binuhay ni Dante ang sugat ng nakaraan para itago ang sarili niyang baho. Ngunit sa gitna ng eksenang yon, humakbang pasulong si Aling Nida. Hayaan mo na siya, Dante. Sabi ni Aling Nida na may halong mapait na awa. Talagang ganyan ang mga makasalanan. Pero alam mo, hanga ako sa'yo. Pagkatapos ng gabing kinhormal na yon sa kalsada, noong mawala si Hiraya, nanatili ka pa rin sa tabi ng babaeng ito. Napakabait mo talagang asawa. Tumigil ang mundo ni Amara. Gabing kinhormal sa kalsada? Ang alam niya, ang aksidente ay nangyari sa loob ng garahe ng kanilang bahay. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Dante sa kanya sa loob ng maraming taon, na naiwan niyang bukas ang pinto ng garahe at doon nadaganan ng mabigat na kagamitan ang bata. Bakit sinabi ni Aling Nida ang salitang kalsada? Binalingan ni Amara si Dante. Nakita niya ang isang mabilis na kislap ng takot sa mga mata ng kanyang asawa bago ito muling napalitan ng bangis. Uwi!
Kaladkad ni Dante si Amara patungo sa kanilang sasakyan. Nang makarating sila sa bahay, itinulak ni Dante si Amara sa loob at ikinandado ang pinto. Huwag kang lalabas. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa ginawa mo sa anak natin. Naiwang nanginginig si Amara sa sala. Ngunit sa halip na luha, ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na pagdududa. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang gumalaw. Ang reaksyon ni Lihan sa radyo, ang mga salita ni Aling Nida, at ang takot sa mata ni Dante. Pumunta siya sa likod, sa tambak ng mga lumang gamit kung saan niya itinago ang lumang jacket na suot ni Lihan noong gabi ng bagyo. Balak niya itong labhan para mawala ang amoy ng putik. Habang kinakapa niya ang mga bulsa, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa loob ng lining ng jacket, malapit sa laylayan na tila sadyang itinahi doon para itago. Kinuha ni Amara ang gunting. Sa bawat gupit ng tela, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa loob ng punit na tahi, bumagsak ang isang maliit, itim na kagamitan. Isang digital voice recorder. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang maliit na digital recorder. Magaan ito, ngunit ang bigat ng mga posibleng lihim sa loob nito ay halos hindi niya makayanan. May isang maliit na screen na basag at ang katawan nito ay may mga gasgas, patunay ng isang marahas na pinagdaanan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang susi. Hindi niya alam kung anong pinto ang bubuksan nito, pero ito ay isang susi. Sinubukan niyang pindutin ang play button, ngunit walang nangyari. Sinubukan niyang i-charge, ngunit wala pa ring reaksyon. Patay na ito. Ngunit ang pag-asa sa loob ni Amara ay buhay na buhay. Kinabukasan, gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Habang si Dante ay nasa trabaho, nilapitan niya si Kiko, isang binatilyo sa kanilang barangay, nakilala sa pagiging magaling sa pag-aayos ng mga sirang gadgets. Kiko, baka pwede mong tingnan ito? Pakiusap ni Amara. Iniaabot ang recorder na nakabalot sa panyo. Bigay lang sa akin. Baka maayos pa. Kinuha ito ng binatilyo. Tiningnan ng maigi. Naku, Ate Amara, sabi nito habang kinakalikot. Luma na po ito at mukhang nabagsak ng malakas. Basag na po yung loob. Pasensya na po. Pero wasak na po talaga ito. Parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Amara. Kinuha niya pabalik ang sirang recorder, nagpasalamat, at tumalikod na puno ng kabiguan. Habang siya'y naglalakad palayo, hindi niya napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Dante, na umuwi ng maaga, ay nakita ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pagbalik ni Amara sa kubo, nadatnan niyang natutulog si Lihan. Ngunit hindi ito isang mahimbing na tulog. Siya'y binabangungot. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Bigla, sumigaw ito sa kanyang pagtulog. Isang sigaw na puno ng takot. Preno! Preno! Napatalon si Amara sa gulat. Lumapit siya at ginising si Lihan. Nagising ito na humihingal. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot na hindi niya maintindihan. May sasakyan. Bulong ni Lihan, hawak ang kanyang ulo. Ang ilaw, papalapit. Sa sandaling iyon, ang pagkabigo ni Amara sa sirang recorder ay napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ang bangungot ni Lihan at ang recorder na ito ay magkaugnay. Ang aksidente sa lungsod ng Sinag. Ang pagkawala ng alaala ni Lihan, ang lahat ay konektado. Gabi na nang bumalik siya sa loob ng bahay. Umupo siya sa kama, hawak-hawak ang recorder. Tinititigan niya ito, iniisip kung paano bubuksan ang lihim na nakakulong sa loob. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanya. Napaangat ang tingin ni Amara. Nakatayo roon si Dante,
Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Nakita nito ang hawak niya. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa harap niya. Itinuro ang bagay sa kanyang kamay. Ano yan na hawak mo, Amara? Tanong ni Dante. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang isip ni Amara ay tila isang ipo-ipo. Ipo. Kailangan niya ng isang sagot. Mabilis. Isa lang yang lighter na luma, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Napulot ko lang kanina. Akala ko pwedeng maayos. Isang kasinungalingan. Isang mahinang kasinungalingan, ngunit ito lang ang naisip niya. Hinablot ni Dante ang recorder mula sa kanyang kamay. Tinitigan ito ng maigi. Pinihit-pihit. Ang kanyang mga mata ay matalim. Hinahanap ang anumang butas sa kanyang kwento. Para sa isang sandali na parang walang katapusan, tumahimik ang buong silid. Tanging ang malakas na pagtibok ng puso ni Amara ang maririnig. Lighter, kamo? Tanong ni Dante. Hindi inaalis ang tingin sa bagay na hawak. Hindi ito naniwala. Alam ni Amara na hindi ito naniwala. Ngunit wala itong pruweba. Sa halip na sumigaw, ibinalik ni Dante ang recorder sa kanya ng may puwersa. Itapon mo yan, utos nito. Ayokong makakita ng basura sa pamamahay ko. Tumalikod ito at lumabas. Ngunit alam ni Amara na hindi pa tapos ang lahat. Nagsimula na ang tunay na parusa. Mula sa araw na yon, si Amara ay naging isang bilanggo sa sarili niyang bahay. Si Dante ay palaging nandyan. Kahit na nagbabasa ito ng dyaryo sa sala, ramdam ni Amara ang mga mata nito na nakasunod sa bawat galaw niya. Ipinagbawal nito ang kanyang paglabas. Ipinagbawal nito ang paggamit niya ng telepono. Siya ay tuluyang inihiwalay sa mundo. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pag-iisip kay Lihan na nag-iisa at nagugutom sa kubo. Alam niyang hindi naligtas ang recorder. Kailangan niya itong itago sa isang lugar na hinding-hindi hahanapin ni Dante. Isang lugar na kinasusuklaman nitong pasukin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Dante, dahan-dahan siyang bumangon. Naglakad siya papunta sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto na hindi na nabuksan sa loob ng maraming taon. Ang kwarto ni Hiraya. Pagpihit niya ng doorknob, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at kalungkutan. Ang lahat ay nasa ayos pa rin. Tila naghihintay sa pagbabalik ng isang batang hindi na kailanman babalik. Lumapit siya sa isang maliit na baul. Binuksan niya ito. Sa loob, sa gitna ng mga laruan, ay may isang manikang basahan, ang paboritong laruan ni Hiraya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Gamit ang isang maliit na sinulid at karayom mula sa kanyang sewing kit, maingat niyang tinastas ang tahi sa likod ng manika. Inilagay niya sa loob ang digital recorder sa gitna ng malambot na bulak. Pagkatapos ay tinahi niya itong muli. Ang bawat tusok ng karayom ay isang panalangin. Ang kanyang daliri ay natusok. Isang maliit na patak ng dugo ang pumatak sa manika. Ngunit hindi niya ito ininda. Itinago niya ang manika pabalik sa baul, sa ilalim ng lahat ng laruan. Ligtas na ito. 2 araw ang lumipas. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, biglang nagsalita si Dante. Aalis ako, sabi nito. May kailangan akong asikasuhin sa lungsod ng Sinag. Baka 2 araw ako doon. Natigilan si Amara. Isang pagkakataon, isang siwang ng liwanag. Tumangulang siya bilang sagot. Pilit na itinatago ang anumang emosyon. Nang si Dante ay paalis na, huminto ito sa may pinto at lumingon sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Maglilinis lang ako ng ilang basura, sabi nito na may kakaibang diin. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Amara.
parang isang babala, isang banta. Habang pinapanood niyang papalayo ang sasakyan ni Dante, hindi niya maiwasang isipin kung anong basura ang tinutukoy nito. Ang pag-alis ni Dante ay parang isang malakas na hangin na nagtulak sa makapal na ulap at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, suminag ang araw sa mundo ni Amara. Ang una niyang ginawa ay tumakbo papunta sa kubo, dala ang pagkain at tubig. Nadatnan niya si Lihan na nanghihina, ngunit ang mga mata nito ay nagliwanag nang makita siya. Akala ko hindi ka na babalik, sabi ni Lihan. Ang boses ay paos. Hindi kita iiwan, sagot ni Amara. At sa pagsabi niya ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang katotohanan nito sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sumunod na 2 araw, ang kubo ay naging kanilang munting santuwaryo. Kinuwento ni Amara kay Lihan ang tungkol sa mga bulaklak sa hardin na dati niyang inaalagaan. Ikinuwento ni Lihan ang mga pira-pirasong imahe mula sa kanyang mga panaginip, isang mataas na gusali, isang mesa na puno ng mga libro, ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard. Gusto kong matutong magsulat, sabi ni Lihan isang hapon, habang pinapanood si Amara na sinusulatan ng isang listahan ng mga bibilhin. Ngumiti si Amara. Kumuha siya ng isang lumang kwaderno at isang lapis. Umupo sila sa sahig, magkatabi, sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa butas na bubong ng kubo. Ito, sabi ni Amara, habang isinusulat ang isang malaking letrang A. A, para sa Amara. Ginaya ni Lihan ang sulat, ang kanyang kamay ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting naging pamilyar sa galaw. Pagkatapos ay isinulat ni Amara ang iba pang mga letra. L, I, A, A, N. Lihan, bulong ng lalaki. Tila ngayon lang niya narinig ang tunog ng sarili niyang pangalan. Upang turuan siya, hinawakan ni Amara ang kamay ni Lihan. Inilagay ang lapis sa pagitan ng kanilang mga daliri at ginabayan ito sa pagsulat ng kanyang pangalan. Ang init ng kanyang kamay. Ang magaspang na balat nito na may kalyo ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Isinulat nila ang pangalan ng paulit-ulit. Lihan. Sa bawat letra, isang bagong koneksyon ang nabubuo sa pagitan nila. Hindi ito pagnanasa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pag-unawa sa pagitan ng 2 kaluluwang nasira na sa pagtulong sa isa't isa ay unti-unting nabubuo muli. Nag-angat ng tingin si Lihan mula sa papel. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Amara. Sa kanyang mga mata, walang pagkalito, walang takot. Tanging purong pasasalamat. Salamat, Amara, sabi nito. At sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kubo na yon, ngumiti si Amara. Isang ngiti na nagmula sa kanyang puso. Isang ngiti na matagal nang ibinilanggo ng takot at kalungkutan. Sa pagtulong kay Lihan na mahanap ang pangalan nito, natagpuan din niya ang isang piraso ng kanyang sarili na matagal nang nawawala. Nangako siya sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari, poprotektahan niya si Lihan. Poprotektahan niya ang munting liwanag na ito. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng tunog ng kanyang telepono na nagri-ring mula sa loob ng bahay. Ang teleponong matagal nang tahimik. Nataranta si Amara. Tumakbo siya papasok para sagutin ito. Pagtingin niya sa screen, nanlamig ang kanyang buong katawan. Dante calling. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Isang malamig at pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya na may halong ingay ng sasakyan sa likuran. Pauwi na ako, sabi ni Dante, at may sorpresa ako para sa'yo. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Amara. Alam niyang malapit nang matapos ang lahat. Ang tanong na lang ay kung paano. Ilang oras pa, ang tunog ng sasakyan ni Dante ay
Huminto sa tapat ng bahay. Huminga ng malalim si Amara. Inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Pumasok si Dante, hindi galit, hindi sumisigaw. Mas malala pa roon, kalmado siya. Isang nakakakilabot na kalma. May dala siyang isang brown envelope. Walang imik niyang inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang laman nito ay kumalat, mga papeles, mga litrato. Tingnan mo, utos niya. Nanginginig na lumapit si Amara. Ang mga papeles ay mga ulat tungkol sa mga nawawalang tao mula sa iba't ibang probinsya. At ang mga litrato, isa sa mga ito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang larawan ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Lihan. Ang pangalan sa ilalim ay Elias Vargas, isang mamamahayag mula sa lungsod ng Sinag na nawawala sa loob ng halos 3 linggo na. Nakikilala mo ba siya, Amara? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng panunupo. Ang Lihan mo ay isang taong may pangalan, may pamilyang naghahanap. At ayon sa pulisya, huli siyang nakita malapit sa lugar kung saan may naganap na aksidente. Ang aksidente na narinig ninyo sa radyo. Nanlamig si Amara. Paano nalaman ni Dante ang tungkol sa radyo? Si Aling Nida, masipag siyang magkwento. Sagot ni Dante, na tila nababasa ang kanyang isip. At ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Itatawag mo ang pulis at sasabihin mong nasayo ang nawawalang yan. At ipapaliwanag mo kung bakit mo siya itinago. O, ako ang tatawag sa kanila. At sasabihin ko sa kanila ang lahat na nagtago ka ng isang estranghero, na baka ikaw ang may kinalaman sa aksidente niya. At habang iniimbestigahan kanila, sisiguraduhin kong mabubuksan muli ang kaso ng pagkamatay ni Hiraya. Gusto mo ba yon? Ito ay isang bitag. Ano man ang kanyang piliin, talo siya. Ngunit bago pa man makasagot si Amara, isang anino ang lumitaw mula sa pinto ng kusina. Si Lihan. Narinig niya ang lahat. Nang makita ni Dante si Lihan, ang kalmadong maskara nito ay biglang nabakbak. Lumabas ang tunay na demonyo. Ayan ka pala, hayop ka. Dumampot si Dante ng isang matigas na tungkod na panggatong mula sa tabi ng fireplace. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol. Ikinandado niya ang pinto sa harapan. Ibinagsak niya ang tungkod sa isang mesang salamin na lumikha ng isang nakabibinging pagbasag. Akala ninyo, matatakasan ninyo ako? Sigaw ni Dante, ang mga mata ay nanlilisik. Sa pamamahay na ito, ako ang batas, ako ang Diyos, at ngayong gabi, pagbabayaran ninyo ang kataksilan ninyo. Itinago ni Amara si Lihan sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya umatras. Hinarap niya ang halimaw. Tama na, Dante. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit puno ng determinasyon na hindi niya kailanman inakala na mayroon siya. Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala kay Dante. Tama na. Ngayon ka palang nagsisimula, Amara. Itinaas niya ang tungkod. Ngayong gabi, tuturuan ko kayong dalawa ng isang leksyon na hinding-hindi ninyo malilimutan. Sumugod si Dante papunta kay Lihan. Sa isang kilos na dulot ng purong desperasyon at pag-ibig sa pag-aalaga, dinampot ni Amara ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya. Isang mabigat na florerang gawa sa porselana at ipinalo ito ng buong lakas sa likod ng kanyang asawa. Ang tunog ng nabasag na florera ay umaling-awngaw sa buong bahay, kasing lakas ng isang putok ng baril. Umindayog si Dante, ngunit hindi ito bumagsak. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay pulang-pula sa galit, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghamak. Isang maliit na agos ng dugo ang dumaloy mula sa kanyang ulo, ngunit tila hindi niya ito alintana. Matapang ka na ngayon, Amara, sabi nito sa isang nakakakilabot na ungol. Binitawan nito ang tungkod at sa isang mabilis na kilos, sinunggaban si Lihan.
Nagsimula ang isang marahas na paglalabanan. Si Lihan, kahit nanghihina, ay lumaban para sa kanyang buhay. Si Dante, na puno ng malademonyong lakas, ay determinadong tapusin ang lahat. Itinulak nito si Lihan, pinasubsob, at sa isang malakas na pagtulak, ang ulo ni Lihan ay tumama ng malakas sa matulis na kanto ng mesang gawa sa kahoy. Thud! Isang tunog na mapurol at nakapanlulumo. Bumagsak si Lihan sa sahig, walang galaw. Lihan, ang sigaw ni Amara ay puno ng sakit at takot. Tumingin sa kanya si Dante, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang duguan at masamang mukha. Ikaw naman ang isusunod ko. Habang dahan-dahang lumalapit si Dante, ang isip ni Amara ay gumana ng mas mabilis kaysa dati. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit ito ngayon ay may kasamang isang bagay na mas malakas. Ang pangangailangan na mabuhay, ang pangangailangan para sa katarungan, ang manika. Sa isang iglap, tumakbo si Amara. Hindi palayo, kundi papasok, patungo sa kwarto ni Hiraya. Nagulat si Dante sa kanyang biglaang kilos na nagbigay sa kanya ng ilang segundong kalamangan. Binuksan niya ang pinto, dumiretso sa baul, at kinalkal ang mga laruan. Nahanap niya ang manikang basahan. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa adrenaline ay pilit na sinisira ang tahi sa likod nito. Saan ka pupunta, Amara? Hindi ka makakatakas. Ang boses ni Dante ay papalapit na. Ang mga yabag nito ay mabibigat sa pasilyo. Nakuha niya, nahawakan niya ang recorder. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad habang pilit niyang pinipindot ang nag-iisang maliit na button sa gilid. Play! Play! Please, gumana ka. Pumasok si Dante sa kwarto. Ang kanyang anino ay tumabon sa liwanag mula sa pasilyo na ginagawang isang halimaw ang kanyang anyo. Gotcha, sabi nito. Pinindot ni Amara ang button ng paulit-ulit. Desperado, umiiyak. Isang tunog ng static ang lumabas sa maliit na speaker. Kersh! Tapos, katahimikan. Bigo. Huli na ang lahat. Tumingin si Dante mula sa recorder patungo sa kanyang muka. Isang mabagal at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit ito, hinawakan ang kanyang baba, at itinaas ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. Tapos na ang laro, bulong nito. Habang nakatitig si Amara sa mga mata ng demonyo, handa nang tanggapin ang kanyang katapusan. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa sala. Isang ungol na sinundan ng isang boses. Isang boses na hindi na mahina at nalilito. Isang boses na malinaw, matatag, at puno ng galit. Mamamatay tao. Sabay silang lumingon ni Dante. Sa may pintuan ng kwarto ni Hiraya, nakatayo si Lihan, o mas tamang sabihing si Elias Vargas. Nakahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili, may dugo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng alaala. Ang pagkakabagok ng kanyang ulo sa pangalawang pagkakataon ay hindi nagdulot ng karagdagang pinsala. Sa halip, ito ang naging susi na nagbukas sa nakakandadong pinto ng kanyang isipan. Natigilan si Dante. Ang kanyang pagkagulat ay nagbigay kay Amara ng pagkakataong makawala sa kanyang pagkakahawak. Naalala ko na ang lahat, sabi ni Elias. Ang bawat salita ay mabigat. Ang kotse mo, ang mga tauhan mo na bumangga sa akin sa highway. Pinlano ninyo ang lahat dahil nalaman ko ang pagnanakaw mo sa pondo ng gobyerno. Sa gitna ng pagkabigla ni Dante, sa sandali ng ganap na katahimikan, isang tunog ang muling umaling-awngaw mula sa sirang recorder sa kamay ni Amara. Hindi ito static. Ito ay isang boses ng isang batang lalaki na umiiyak. Ayoko, Papa! Ayoko! Masakit! Sinundan ito ng isa pang boses. Isang boses na kilalang kilala ni Amara. Ang boses ni Dante, ngunit mas bata, mas marahas, puno ng galit na hindi makontrol. Sinabi ko sa iyo, Hiraya,
Huwag kang tatakbo papunta sa kalsada kapag nag-uusap tayo. Halika rito. Isang malakas na tunog ng paghampas. Ang iyak ng bata na biglang naputol. At pagkatapos, ang tunog ng mabilis na mga gulong ng sasakyan, isang malakas na busina, at isang nakabibinging tunog ng pagbangga. Ang huling recording, ang huling mga sandali sa buhay ni Hiraya na na-record ng hindi sinasadya ni Elias habang siya'y nag-iimbestiga at nagmamasid mula sa kanyang sasakyan sa di kalayuan. Ang katotohanan, dalawang katotohanan ang sabay na sumabog sa loob ng maliit na silid. Ang katotohanan tungkol sa kung sino si Elias at ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Hiraya. Hindi ito sa garahe. Nangyari ito sa kalsada. Hindi ito dahil sa kapabayaan ni Amara. Ito ay dahil sa pananakit ni Dante. Siya ang dahilan kung bakit tumakbo ang bata. Siya ang pumatay sa sarili niyang anak. Ang mukha ni Dante ay nagbago mula sa pagkabigla, sa pagtanggi, hanggang sa purong, sukdulang takot. Tumingin ito kay Elias, pagkatapos ay kay Amara, na hawak ang recorder na tila isang banal na bagay. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang tapang. Ang demonyo ay naging isang duwag na daga na natrap sa isang sulok. Napaatras si Dante, ngunit walang daan para makatakas. Habang nakatitig si Amara sa kanyang asawa, sa halimaw na sumira sa kanyang buhay, walang galit sa kanyang mga mata, walang paghihiganti, tanging isang malawak at malalim na awa at kalayaan. Itinaas niya ang kanyang telepono na hindi nabitiwan sa gitna ng kaguluhan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Hello? Pulis po ba ito? Ang kanyang boses ay kalmado, buo, hindi na nanginginig. Gusto ko pong i-report ang isang pagpatay. Sa labas, ang tunog ng paparating na mga sirena ay nagsimulang humalo sa ihip ng hangin. Isang himig ng katarungan na matagal nang hinihintay. Ang pagdakip kay Dante ay hindi maingay. Tahimik lang itong sumama sa mga pulis. Ang muka ay blangko, ang lahat ng kasamaan at pagmamataas ay naglaho na, napalitan ng isang hungkag na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang barangay Talaulap, na minsang humusga kay Amara ay na ngayon tahimik na nagmamasid sa likod ng kanilang mga bintana. Ang kanilang mga bulong ay napalitan ng hiya at pagkamangha. Si Aling Nida ay hindi man lang naglakas loob na sumilip. Ang tape recorder at ang testimonya ni Elias Vargas ay naging mga susing hindi matitinag. Lahat ng kasinungalingan ni Dante, lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 20 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, nakatayo sina Amara at Elias sa beranda ng bahay. Ang bahay na dati isang kulungan ay ngayon isang lugar na lamang. Ang hangin ay sariwa, at ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito'y mapayapa. Salamat, Amara, sabi ni Elias habang nakatingin sa sugat sa noo ni Amara na nilagyan niya ng gamot. Iniligtas mo ang buhay ko. Umiling si Amara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw ang nagligtas sa akin, Elias. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa buhay. Ibininalik mo sa akin ang katotohanan. Walang pangako ng pag-ibig sa pagitan nila. Walang mga salita ng romansa. Ang namamagitan sa kanila ay isang bagay na mas malalim. Isang ugnayan na nabuo sa gitna ng sakit. Isang pag-unawa na tanging 2 taong nakaligtas sa impyerno ang makakaintindi. Sila ang mga saksi sa pagbangon ng isa't isa mula sa abo. Pumasok si Amara sa kwarto ni Hiraya. Kinuha niya ang litrato ng kanyang anak. Tinitigan niya ang maamong mukha nito, ang mga matang puno ng mga pangarap. Hindi na siya umiyak. Anak, bulong niya. Hinahaplos ang litrato. Malaya na si Mama.
Patawad kung ngayon lang. Mahal na mahal ka ni Mama. Iisang patak ng luha ang pumatak sa salamin ng litrato. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagpapalaya. Lumabas siya ulit sa beranda. Tanaw mula roon ang malayong syudad. Ang lungsod ng sinag. Ang lungsod ng mga sinag ng araw. Noon, ito ay isang lugar na malayo at imposible. Ngayon, ito ay isang pangako, isang paanyaya. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Elias. Tumingin si Amara sa bukang liwayway, sa gininto ang liwanag na unti-unting lumalamon sa kadiliman. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, naisip niya ang kanyang sarili, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang mga pangarap. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na kahit ano, ay posible. At sa ilalim ng bagong umaga, nanatili silang nakatayo roon, dalawang kaluluwang sinubok ng panahon, pinagaling ng awa, at pinalaya ng katotohanan, nakatanaw sa isang kinabukasang sila na mismo ang susulat. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amara at Elias. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinakamadilim na sulok at ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang suminag. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa katapangan ni Amara? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po kayo para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.